Sa pagpasok nga po ng Disyembre 2025, at hindi talaga, alam mo, pag magtatapos talaga ang taon sa showbiz, ang dami mga nagaganap hanggang end of the month. May mga iba sa mga previous years talagang may mga matitinding nagaganap. Pero at this early first week pa lang ng December, sobra na ang laki ng balita, lalo pat ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa pag-file ng demanda ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakambino. Kung tawagin namin na nakakilala at kaibigan namin ay si Lakam, ang kanyang nakakatandang kapatid, na sa pagkakaalam nating lahat ay matagal nang sumuporta at matagal na nakasama ni Kim bilang tumayong nanay nila sa lahat ng aspeto sa kanilang magkakapatid, pati na rin dun sa puntong namahala o pinangalagaan ang karera, kasi alam naman natin na pagpasok ni Kim sa showbiz simula nung teenager siya at manalo siya sa Pinoy Big Brother, yung ate na niya ang sumalo ng kumbaga obligasyon tungkulin ng isang nanay, kasi nga nagkaroon ng problema si Kim at ang pamilya ni Kim sa kanyang mga magulang. But anyway, ang pinag-uusapan natin ngayon nga po ay ang isinampang kasong qualified theft nito ni Kim, na ayon nga sa mga nabalita, actually matagal na nating naririnig na nagkaroon ng misappropriation ng kayamanan, is particular mga pera na supposedly ay pinagkakatiwala ni Kim sa kanyang ate, sa kanilang mga negosyo at kung ano pa mang pinagkakagastahan kumbaga. And dahil nga dito, hindi lang isang beses, dalawang beses o tatlong beses, in fact kahit last year pa nababalita na to, hanggang sa di ba nung last year ay nagkasakit itong si Lakam na ICU. Tapos inunawa ni Kim dahil may mga naririnig na siya, may mga nadidiscover na siya, hanggang ngayong mga panahon na to, November, sinubukan pa rin talaga daw nilang ayusin, ipatch up. But sad to say, nauwi na nga po sa demandahan at ang daming sari-saring bersyon, ang daming sari-saring opinyon ng netizen sa social media world, sa legit na balita. And magkakaiba, at gusto namin ipresenta ito sa inyo sa balansing pamamaraan. Unahin na natin yung mga nagsasabing, dahil ako, may mga personal din akong kaibigan na close sa amin ni Kim, ni Lakam. Ako mas close kasi ako kay Lakam bilang siya ang madalas ko rin nakakausap pag may mga kailangan ako kay Kim. Although si Kim, personal ko din kakilala. So, sa puntong usapan na yon, na sinasabi nila na sana daw ay nagawan pa ng paraan na hindi na pinaabot pa sa demandahan, sa legal na usapin, kasi kumbaga dapat kinonsulta daw talaga yung mga taong sobrang nakaka-impluwensya sa kanilang pamilya, lalo na yung kanilang ama na nandiyan pa naman, meron pa naman silang mga tito-tita, lola at lolo, mga kadugo at kaanak na talaga naman daw na siguro naman ay pagkakatiwalaan para hindi na lumabas pa sa publiko ang mga ganitong klase ng bagay na alam mo yon, eventually ay baka mag-boomerang or magkaroon ng negatibong impact sa karera ni Kim Chiu, bilang si Kim naman ay isa sa mga actress natin ngayon na talaga namang sikat na sikat pa, pinag-uusapan, ang dami pa mga projects na ginagawa, may mga product and services endorsements, and etc. etc. Kumbaga, yung pagkita ng salapi o ng perang kanyang pinaghihirapan naman talaga at pinupuhunan na ng dugo at pawis, ay talagang hindi rin naman basta-basta. But the thing is, yun na nga, at the end of the day, kapatid mo pa rin to, sinasabi na kung ito man yung magiging hudyat na sabihin mong magkalayo kayo, or ito yung magiging daan para hindi ninyo ituring na kadugo ang isa't isa, pero sana nagawa daw doon sa paraan na hindi na umabot pa sa publiko, lalo pa ngayon may social media na ang dami-daming nag-uopinyon na kalaunan baka daw kay Kim mag-boomerang, kaya may mga nagsasabing ill-advised
ang kung sino mang, o ill-advise si Kim ng kung sino mang mga nasa palibot niya, nasa kanyang tabi. At meron pang mga tinuturo si Paulo Avellino daw, di umano, na baka daw naka-impluensya ng ganito, ganyan-ganyan. Kasi nga naman bilang kapwa-artista din, alam nila yung diusa, hirap, awis, puhunan ng dugo at lahat para lang kumita nga naman ng salapi. Pero doon sa punto kasi hindi naman pinaliwanag doon sa qualified theft na siyang naging paksa ng demanda ni Kim. May mga nagsasabi nga, bukod doon sa sinabing napakalaking halaga, sabihin na natin daang milyon, sabihin na lang natin na gano'n, daang milyong piso ang nawala or misappropriated na hinahanap ni Kim, at may mga tao sila, suppliers man yan, kanegosyo man yan, o mga tauhan sa kanilang mga businesses na nalagay din sa alanganin. Pero sabi, kung pag-uusapan din sana at ano tawag doon, binigyan sana ng malalim na pag-uusap at hindi na pinadaan pa sa, or kaya kahit hindi demanda pero sila na lang at hindi na lumabas, sana nga daw ay mas maiiwasan pa yung mga ibang conflict at yung mga pagsasanga-sanga ng mga balita. Kasi yun na nga, sinabi natin kanina, at the end of the day, malamang o baka nga kay Kim bumalik yung ginawa niya, lalo pa sasabihin, o kung ganyan ang issue, paano pa makakabayan yung kanyang kapatid? Hindi naman niya kagaya ni Kim na sikat, marami ring na-impok or what, kasi alam naman natin nga ang naging istorya ng buhay ni Kim Chiu at ng pamilya niya simula na maging artista itong si Kim. Sa kabilang dako naman, sinasabi naman ng mga nagpoprotekta at nangangalaga din sa karera ni Kim na yun na marahil ang naging sukdulan or hangganan ng kanyang pagtitiis, ng kanyang pagtitimpi bilang isang tao, bilang isang nakakabatang kapatid, na yun ang inabot ng kanyang emosyon, ng kanyang isip, na yun na siguro yung nakikita niyang pinaka legal at pinakamadaling paraan para mapanagot ang kung sino mong mapanagot, kung hindi man yung kanyang kapatid na nandiyan dyan, yung mga sinamahan ng kanyang kapatid o yung sinasabing di umano'y boyfriend na ng impluensya o iba pang mga tao o kanegosyo na hinila si Lakam sa isang bagay or mga bagay na kahit yung mga naiipon supposedly ay o pinagkatiwala sa kanyang pera o kayamanan ay pinakialaman pa niya or napakialaman niya sa hindi magandang paraanan. At marahil nga para protektahan din ni Kim ang usapin ng pagkakaroon niya ng kung ano mang naipon para sa pamilya din niya, yun ang pinaka nakitang way ni Kim na maprotektahan din naman, dahil sabi nga natin sa mga panahon na to, isa pa rin naman si Kim sa mga pinag-uusapan at pinakasikat nating celebrities dito sa local showbiz natin. At yun na nga, mahirap maghusga, mahirap magbigay ng opinyon, na-presenta natin yung mga bagay-bagay, bukod tanging sila lang magkapatid ang magkakausap na sana nga daw, at kung kasi may mga nagkwento rin sa amin na mukhang hindi nakonsulta yung mga, nawalan ako ng mic, mukhang hindi nakonsulta yung mga sinasabing kadugo nila at talagang mga kaanak na posible pang nakapagbigay ng magagandang input para hindi na umabot sa ganito, or di kaya yung pinagkakatiwalaan nila na siyang itinalaga nilang mangangalaga sa wealth, sa fortune, sa mga negosyo ni Kim na natatanggalin, aalisin kay Lakam, tapos bibigyan ng kaukulang, alam mo yon, papel na lang si Kim, kung hindi man ay tatanggalin na rin talaga sa kanya. Sana daw umabot sa hindi na dun sa puntong ipaparamdam mo pa sa kapatid mo ang ganitong bagay, kasi yun na nga, mga akusasyon ng iba, nagmukhang pera si Kim, mas pinakita niyang mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa dugo, mga gano'n na syempre hindi naaalis din sa mga publiko, lalo na doon, syempre lalo na doon sa mga nagbubunying mga bashers ni Kim Chiu, na alam din naman natin isa ito sa mga iniintay nilang mga pagkakataon para lalong pintasan nila or hilahin nila pababa si Kim. May mga ganun Pero sabi nga natin, bilang tayo naman ay mga Pilipino at nasa kultura natin ang pagmamahal, pag-aaruga at pag-iingat natin sa ating mga kapamilya, kaduguman yan o hindi, sana nga daw ay
naiwasan ang mga ganitong bagay. So hindi natin alam, magpapasko ngayon, darating ang may mga araw pa naman na darating, hindi natin. Baka siguro may mga leksyon tayong dapat nating pag-aralan at matutunan sa pangyayaring ito. Pero ang paghuhusga ay tama nga marahil si Kim, baka sa kanilang sariling kaparaanan ay yun na yun na iisip niya na magsisilbi o magbibigay ng leksyon sa kanyang kapatid, na alam naman natin na nagsisisi rin naman marahil or humihingi na rin ng kapatawaran or what, but at the end of the day, yun na nga, may nagkasala, may nagkamali na dapat ayusin, na dapat bigyan ng leksyon, turuan ng leksyon. Kung yun ang hangganan ng lahat, and then be it. Pero sana naman ay wag nang maapektuhan ang magandang karera naman ni Kim, at wag naman din siyang tingnan at husgahan sa mga bagay-bagay na hindi naman tayo sangkot or hindi naman talaga natin alam yung totoong kwento. At dahil dyan, Merry Christmas, first week ng December, sana po ay patuloy tayo maging positibo, at kagaya ng mga nag-wish na iba dyan, sana wag pa rin tumigil at wag mahinto ang pagdarasal natin na yung mga totoong may kaugnayan, kinalaman sa mga issue ng korupsyon, sa mga flood control scandal at kung ano-ano pa, talagang maugat mula sa pinakamataas, yung pinakamalaking isda talaga. Dahil sa ngayon kasi hanggang ngayon, binavlog namin ito, wala pa talaga tayong nakikita or mga naririnig na talaga mga sinampahan man lang ng kaso ng malalaking tao na na-involved na dyan mula sa Senado, Malacanang, Kongreso, at kung sino-sino pa mga bilyonaryo, trilyonaryo dito sa ating bansa na pinararatangan nga natin na kumamkam ng ating mga supposedly ay yaman para sa taong bayan. O, diba? On that note, pansamantala kami nagbabay at nagpapasalamat sa aming mga sponsors, ang CIMAS Philippines, si Ma'am Sheikha Revilla ng MWell, Dr. Dr. Recasata, Dr. Sheila, Dr. Jerry Casata ng Faces and Curves, Dr. Jess Solis ng tawag to Gorgeous Smile. Tapos si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, si Cardinal Judy Bayuga, si Ate Lolita Di Dios Katsuki ng Japan, na miss na kita, of course, si Lani Chulenko Michel, Marietta Green, at Ate Josie Johnson, marami pa mga kapwa ko Oragon sa Bicol, and of course, ang mga kamaritas natin dyan, mga readers namin sa Bulgar, sa Hataw, at saka sa online Coracle.ph, at maraming pang iba. And very soon, ang tabayanan nyo, kung malapit na, malay natin, nag-aano lang ang panahon. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat dito lang sa Unbearable Channel. Iyo!